Sa ating pong huling awiting espiritual, page 17 po, O Worship the King. Page 17. O worship the King, sing. O worship the King, O glorious above, O gratefully sing His power and His love, our shield and defender, the ancient of days, pavilion in splendor and girded with praise. O tell of His might, O sing of His grace, whose robe is the light, whose kind of His face, His chariots of wrath, the deep thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light, it streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Last stanza. Frail children of dust and feeble as frail, in Thee do we trust, nor find Thee to fail. Thy mercy, how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Ngayon pong hapon, sa muli po nating pag-aaral muli ng salita ng ating Diyos, muli po naman nating tawagan ang ating ikalawang mangangaral, si Brother Roger Blasco. Sa pong mapagpala at mabiyayang hapon sa lahat mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 20. Sa verse 28, basahin po natin. Ito po ang sabi sa English. Acts chapter 20 verse 28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the church of God, which He had purchased with His own blood. Ito po ang pagpapatuloy ng ating series sa ating pong pag-aaral tungkol sa limited atonement po or particular redemption. Ito na po yung part 3. Sumaglit po tayong manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, lahat po ng kapurihan, pagsamba, pasasalamat at karangalan ay para sa inyo lamang. Aming Diyos, maraming pong salamat sa isang linggong nagdaan, sa inyo pong pag-iingat sa bawat isa, sa inyo pong pagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Marami din po salamat sa pagpapala sa aming mga kamay, sa aming mga trabaho na inyong ibinigay. Tunay po na kaibuti ninyo, aming Diyos. Aming Diyos, amin din pong inaalala at hinihingi ng kapatawaran ang aming mga kasalanang nagawa, ang aming mga pagsalangsang, aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami, aming Diyos. Inisin niyo po nawa kami ng dugo ng aming Panginoong Hesus. At gawin niyo po kami karapat-dapat ngayon
upang makinig sa inyong mensahe ngayong hapon. Aming Diyos, nawa po ay maging pagpapala ang inyong mensahe sa bawat isa na makakarinig, sa mga kapatiran, at gayon din sa mga tagapakinig na wala pa sa Panginoong Hesus. Nawa ay maging daan ito ng kanilang kaligtasan at pagkaunawa kung ano ang kanilang katatayuan sa inyong harapan, aming Diyos. Kung sila man po ay isa sa inyong mga tupa. Aming Diyos, amin din po inaalala ang aming mga kapatiran sa anong dako. Amin din po sila ipinanalangin ang inyong pag-iingat at pag-preserve po sa inyong mga iglesia sa anong dako, aming Diyos. At palagi niyo pong ipaalala sa amin kung gaano kami kapalad na kami ay napabilang sa inyong tunay na iglesia, aming Diyos. Hindi po, ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Makakaupo na po. So, basahin ko po ulit ang ating teksto ngayong hapon. Ito po ang sabi sa Tagalog. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan po. So mga kapatid, ang ating teksto ngayong hapon ay naging blessing sa akin personally. It's a reminder to me kung gaano ako kapalad na magkaroon ng pagkakataon para maibahagi ang salita ng Diyos sa kanyang kawan dito sa Iglesia sa San Pablo. Sabi nga natin, it is a privilege na magamit ng Panginoon sa pangangaral ng kanyang mga salita. Again, salamat sa ating Panginoon at ang inyong lingkod ay muli niyang binigyan ng pagkakataon at kakayahan upang makatayo dito sa inyong harapan at makapagbahagi ng kanyang mensahe ngayong hapon. At dito din sa ating teksto ay ating nabasa kung sino ba yung binili ng kanyang sariling dugo. Sabi dito ang iglesia, church. So talagang hindi natin may deny na may particular group of people na sila lamang ang purchased with His own blood. Sabi dyan sa verse Acts 20:28, the church of God which He had purchased with His own blood. So again, ito nga yung pagpapatuloy natin sa ating series sa mahalagang pag-aaral patungkol sa doctrine of grace. Tayo ay nasa limited atonement na or particular redemption part 3. So tayo ay magbalik tanaw dun sa mga nakaraan nating pinag-aralan. So, doon sa part 1, nung last October pa yon, medyo matagal na, ang ating naging teksto doon ay yung 2 Peter chapter 3 verse 9. So, yung ating teksto. Binigyan natin ng pansin doon at pinagbulay-bulayan yung tatlong word. O nung una, 2, tapos ibinigay natin yung pangatlong word doon sa teksto na mababasa. Yun ay yung willing and any. Then, sa pangatlo, binigyan natin yung usward. To usward or sa ibang salin toward us. So, ating pinatunayan doon kung sino ba yung target ng sulat o ng willingness ng Diyos. Yung any, kung sino yung any, yun nga yung us. Then, doon sa part 2, same pa rin yung ating teksto, yun naman ay yung nakaraang November. So, mas binigyan natin ng pansin yung word na asward or us dito dun nga sa part 2 ng ating mahalagang pag-aaral. So, atin na pag-alaman na yung us o yung particular group of people na yun, kung saan kabilang doon si Pedro, na siya sumulat naman, at yung kanyang mga sinulatan, yung church, mga mananampalataya, sila yung kabilang doon sa us. So, sila ay naniniwala na sila ay mga hinirang. Yun yung ating pinatunayan at ating sa pamamagitan ng scriptures. Chosen before the foundation of the world. So, chosen or elect or meron silang ganoong doctrine
o aral o paniniwala. Same din naman sa atin. And then, tiningnan din natin doon sa part 2 yung iba pang mga New Testament churches, kung same din ba. Tiningnan natin si Paul at yung mga sinulatan ni Paul ng mga churches. Kung same din ba ang paniniwala or doctrine. At yun nga, nakita naman natin sa liwanag ng salita ng Diyos ay silang lahat, same sa atin, naniniwala na sila ay mga elect. So, hindi iba. So, consistent ang aral na nagmula sa ating Panginoong Jesus, kasi siya naman ang nagturo niyan talaga sa kanyang mga apostol, na ipinasa o tinuro ng Panginoong Jesus sa mga apostol, na siya din namang ipinasa o itinuro ng mga apostol sa mga iglesia o sa mga early churches. Yun nga, consistent ang aral ng doktrina pagdating sa election, at yung consistency na yan hindi sa particular group of people. At yan ay umabot dito sa atin. Kaya mapalad tayo. Ang tawag natin dyan ay succession of truth. So isa yan sa dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Dahil umabot sa atin yung aral na yan. Tayo ay napabilang pa nga sa kanyang tunay na iglesia, na siyang haligi at suhay ng katotohanan. And then sinasabi pa natin palagi, mga kapatid, na ang mga aral o doktrinang iyon, yung doctrines of grace, ay hindi madaling maunawaan, hindi madaling tanggapin o paniwalaan. Magagawa lamang iyan ng isang tao kung bubuksan ng Diyos ang puso at isipan ng isang tao. Doon pa lamang siya makakaunawa. So, hindi natin kine-claim na magagaling tayo dito. Dahil naunawaan at yung mga bagay na yan. Hindi natin sinasabi na tayo mga napakagagaling. So, kasi ang magiging tingin nga ng ibang tao sa atin ay sasabihin, napakagagaling naman ninyo. Napakababanal naman ninyo. Ang mga nasa Sovereign Grace Baptist Church sa San Pablo. Hindi yan ang dapat hindi yan yung ating gustong sabihin dito na tayo magagaling. So, actually yun ay kabaligtaran pa nga. Kahit pa nga mismo doon sa mga taong nagsasabi na mga mananampalataya, mga Christian, mga born again, Christian, Baptist din, mga lingkod daw ng Diyos. Yan. Hindi nila tayo hinahangaan o pinupuri. Sila pa nga yung mga aktibo sa pagkondina sa mga doktrina at aral natin. Kahit pa ilatag natin ang mga verses sa Bible, ipaliwanag yung context, exegesis, Tapos sasabihin pa nila na mapapahama kayo. Ikakapahamak nyo yan. Tapos ang pinaka-worst talaga na sasabihin nila ay demonic doctrine yan. Doktrina daw ng demonyo. Talagang ganyan ang paratang sa atin, demonic doctrine. Pero ipinaliwanag lang naman natin yung context, kung anong turo ng Panginoong Jesus, ng mga apostol. Nasa Biblia naman. Tulad doon nga sa nakaraan nating pag-aaral, doon sa Limited Atonement or Particular Redemption Part 2. Sabi ko nga ay ginagawa natin yun, ang ginawa natin doon sa Part 2, ating tiningnan doon yung word na as. Kung sino bang tinutukoy doon ni Peter, doon sa as. Kabilang si Peter at yung kanyang mga sinulatan. So nakita natin na kinoconsider nila ang kanilang mga sarili na mga mananampalataya, at ang isa pang nakita natin doon, sila ay mga elect before the foundation of the world, chosen from the beginning. Maliwanag yan doon sa ating pinag-aralan doon sa part 2. At yun nga, sabi ko nga din kanina na tiningnan din natin yung ibang mga churches. Same din naman kay Paul, tsaka yung mga sinulatan ni Paul. So same ng doktrina pagdating sa election at particular redemption. Sa kabila ng napakalinaw na mga katotohanan yan, mga kapatid, ay
makikita natin na may mga tao talagang hindi bukas at hindi makaunawa. Kasi diba sabi nga natin, kung sino pa yung mga nagsasabing Christian, born again, Baptist, mga mananampalataya din ng Panginoong Jesus, sila pa yung directly aatake sa atin. Sila pa yung aatake doon sa aral. So, yun nga ang sinabi, ipapahamak lang daw natin ang ating mga sarili, demonic doctrine daw. So, totoo talaga na may mga magsasabi na demonyo ang doctrines of grace. Dati kasi ay napapanood ko lang yung mga against sa doctrines of grace. Dun sa mga video, sinasabi ano yan, doktrina ng demonyo. Pero ditong nakaraan ay nagkaroon tayo ng isang pangyayari na masasabi natin na nangyayari pala talaga yun. Sinasabi pala talaga ng mga kapwa o ng mga nag-identify na Christian na demonic doctrine daw yung ating paniniwala. Kung inyong babasahin yung mga komento doon sa recent na pag-aaral, doon yung makikita. At yun nga, bilang isang lingkod ng Panginoon, during that time, ako talaga hindi nag-e-engage sa mga ganyan. Madami akong nakikitang ganyan. Nagsasagutan. Ako naman talaga, personally, hindi nakikipag-engage niya kasi wala akong time. Hindi sa dahil ayaw kong i-depensa ang ating pananampalataya. Hindi. Para bang wala namang mangyayaring mabuti. Walang lalabas na mabuti dyan. Pero nung time na yon ay niloob ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay binigyan tayo nung tinatawag na great boldness in the faith. So for the first time, ay ako'y sumagot dun sa nagsasabing yun ng tao. So binigyan tayo ng malaking katapangan sa pananampalataya. Yun ay mababasa sa 1 Timothy chapter 3 verse 13. So hindi ko na i-elaborate kung ano yung naging usapan. Basta ang naging katotohanan doon at realization para sa akin, para sa atin, meron talagang mga tao kahit pa yan ay lingkod daw ng Panginoong Jesus, kasi yun ay alam ko, pastor yun ay sasabihin na demonyo yung ating aral, demonic doctrine. So, ayan. So, kaya ko din naman siya sinagot nung time na yun, ay akin ding pinaalala din sa akin ng Panginoon yung Titus 1:13, yung sabi ay rebuke them sharply that they may be sound in the faith. So, at least ay atin siyang kinausap at ating sinabihan na kung gusto ay makipag-usap sa personal para mas maging maayos ang usapan. Pero anyway, sabi nga natin ay hindi yan madaling maunawaan o lubos na maunawaan o matanggap ng lahat ng tao. Yun ang katotohanan, isa pang katotohanan, reality. Gusto ko i-quote yung sinabi ni Brother Arthur W. Pink, dun sa isa sa kanyang isang libro niya. Ito yung sabi niya, ito ay concerning dyan sa mahirap maunawaan. At, sabi dito ni Arthur Pink, to touch the very fringe of the holy things of God, ought to inspire reverential fear, but to take up the innermost secrets of His covenant, to contemplate the eternal counsels of the Blessed Trinity, to endeavor to enter into the meaning of that unique transaction at the Calvary, which was veiled with darkness, calls for a special degree of grace, fear, humility, faith, and heavenly teaching. Yan ay dun sa The Atonement, page 11, by Arthur Pink. Ang sabi dyan, ang naging conclusion o observation ni Pink, bago mo nga talaga maunawaan mga katotohanan yan, kung ano yung nangyari doon sa krus,
krus ng Kalbaryo, anong kailangan? Sabi ni Pingay, special degree of grace. So kahit pa ikaw ang pinakamatalinong tao, sabi nga natin, hindi mo lubos na mapapag-unawa yan. Maaaring may mga tao na head knowledge lang, pero yung actuality ay hindi talaga mangyayari, hindi talaga lubos na maunawaan. Ang kailangan daw, special degree of grace, biyaya, special degree of fear, siyempre, godly fear yan, special degree of humility, ayan, pagpapakababa, humility, hindi mo sasabihin, ipapahamak yun ang sarili mo, yun agad ang konklusyon. So, parang wala kang humility, tapos sasabihin, i-concern lang naman, bakit gano'n ang panimula mong atake? Hindi, yan. Dapat meron ka special degree of faith, at ito yung end, special degree of heavenly teaching. So talagang sa Panginoon lang talaga tayo aasa. Siya lang talaga ang makakapagpaunawa niyan. So, yan yung ating pagbalik tanaw dun sa part 1 and part 2. Yan. So mga kapatid, ay simulan na natin ang pagpapatuloy o ang part 3 ng ating mahalagang pag-aaral. Sa pamamagitan ng isang tanong. Kasi ang sabi may nagsabi nga yung nagkomentong yun ay para sa kanya ay para daw sa lahat ng tao na matay ang Panginoong Jesus. So yan ikaw mo naman nating naririnig, teaching niya ng Arminians. Kahit pa sabihin Arminian ka, hindi siya Arminian. Siya ay isang, mababasa niyo doon. Kung hindi pa nadidelete, hindi nila alam na sila ay Arminian by faith. Kasi ang kanilang paniniwala, ang Panginoong Hesus nga daw ay namatay para sa lahat. So, simulan natin ang ating mahalagang pag-aaral sa isang tanong. For whom did Christ die? Para kanino ba namatay ang Panginoong Hesus? So, para nga ba sa lahat ng tao, gaya ng sinasabi ng mga Arminian? O para lamang sa kanyang mga tupa, his sheep, his people, the elect? So, sa pagsagot natin ng katanungang ito ay makikita natin na napakaliwanag sa scriptures na meron lamang specific group of people o particular group of people na tinutukoy ang Bible kung para ba kanino namatay ang Panginoong Jesus. So, ang ating unang punto ay, for whom did Christ die? Ating first point ay, Christ died for many. Yan, for many. So, buksan natin ang ating mga Bible sa Isaiah chapter 53. Yan. Ito yung sufferings ng Isaiah. Isaiah chapter 53. Sa verse 11, basahin natin. Simulan natin sa 11. Isaiah chapter 53, verse 11. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Sa Tagalog, sabi dito, siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aaring ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Verse 12, therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he had poured out his soul unto death. And he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. So, kaya sa Tagalog, hahatian ko siya ng bahagi. Dito sa pahuli ang sabi sa Tagalog, gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami.
at namagitan sa mga mananalansang. So ang context ng Isaiah chapter 53 ay inilalarawan ni Prophet Isaiah ang mga sufferings o pagdurusa na titiisin ng Messiah, ng Panginoong Hesus. At ang mga resulta ng mga sufferings na iyon, na nabasa natin dyan, ang sabi ay, yan, sa Tagalog, aariing ganap ng aking matuwid na lingkod, ang marami. Marami, many. Tapos doon sa verse 12, ano pang mangyayari? And he bare the sins of many and made intercession for the transgressor. So napakaliwanag Marami. Sa mga pagdurusa at doon sa mga pagdurusa na ginawa ng Panginoong Hesus at sa kanyang kamatayan, many ang mabibigyan ng katuwiran or justified. Sabi sa verse 11, justify many. At dadalhin niya ang mga kasalanan ng mga iyon, for he shall bear their iniquities. Ang paggamit ng salitang marami, mga kapatid, o many sa English, ay nangangahulugan o nangangailangan o obvious, pag sinabing many, na ang interpretasyon ay hindi pinasan o dinala ng Panginoong Hesus ang kasalanan ng lahat ng tao, kundi ilan ang dinala, sinong target, yung many o yung maraming tao. So malinaw sa Isaiah chapter 53 sa verses 11 and 12, many o maraming tao, hindi sinabing all men, hindi lahat ng tao. So agree ba tayo doon? Okay, tuloy natin. Isa pang magbigay pa tayo ng verse na magpapatunay kung whom Christ died for many. Sa Matthew chapter 20, sa natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 20 sa verse 28. So ito sabi, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and give his life a ransom for many. Sa Tagalog, gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos kanino? Sa marami. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi sa kanyang mga disipulo ng layunin at lawak ng scope sa English ng kanyang sakripisyo. Hindi siya naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ibibigay niya ang kanyang buhay bilang pangtubos, o sa English ay ransom, upang tubusin ang marami. Yan sa English, a ransom for many. So nagbayad si Kristo, ang Panginoong Hesus, ng isang particular na halaga na pantubos. Siyempre pag tinubos, yun ay upang palayain ang isang particular na grupo ng tao. So ang likas na katangian o meaning ng salitang ng salitang pagtubos ay ransom nga sa English. Ransom, yan. Yun ay nangangailangan ng, di ba, pag nag-ransom, meaning ay kailangan palayain. So in other words, kung ibinigay ng Panginoong Hesus na ransom ang kanyang sarili para sa lahat, edi lahat pinalaya na. So parang ganito yan para bigyan natin ng konting illustration. Tulad sa mga movie o kahit sa real life, pag nakidnap, mahingi ng ransom, pagka binigay yun, papalayain na yung captive o yung hostage, So ganun din, same sense, same principle. Tayo ay bihag ng jablo at alipin ng kasalanan, yan ay malinaw sabi sa Bible. So kung ibinigay ng Panginoong Hesus, kasi lahat ng tao nga ay
again, lahat ng tao ay captive ng dyablo at alipin ng kasalanan. So, hindi malaya. So, sabi kung naging ransom ang Panginoong Hesus para sa lahat, ibig sabihin lahat ay pinalaya na. Ganun ba ang turo ng Biblia? Ganun ba yung nakikita natin sa ating kapaligiran? Siyempre hindi. Ibig sabihin mali. Mali ang kanilang pagkaunawa. Kasi nga sabi nila, namatay daw si Kristo para sa lahat ng tao. So, tandaan natin, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasalita dito. Dito sa verse na yan. Napaka-importante ng detalye o napaka-importante yung details sa kanyang mga sinasabi. Napaka-specific nung kanyang turo. He gave His life a ransom for many. Hindi niya sinabi na a ransom for everyone. So, paano yun? Kasi kung ano yun, sabihin, nagkamali ang Panginoong Hesus sa pagtuturo sa mga apostol, ba? Okay ka din, ano? Sino kayang mali? Ikaw ang Panginoong Hesus. Yan, no? Napakalinaw, a ransom for many. Okay, tuloy natin. Isa pang verse. Yun na, ransom. Sa Matthew chapter 26, verse 28. So ating sinusubukang sagutin yung tanong, mga kapatid. Again, sa tanong natin na kanino namatay ang Panginoong Hesus. So, Matthew chapter 26, sa verse 28 din. 26:28. Sabi dito, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." Sa Tagalog, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Hindi sa lahat. Anong para saan yun? Pagbubuhos ng kanyang dugo? Sa ikapapagpatawad ng mga kasalanan. Kasalanan nino? Siyempre, nung marami. The remission of sins. Remission. So, malinaw na sinasabi dito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo na kanyang dugo ay hindi ibinuhos para sa lahat, kundi para sa marami. At anong resulta? Ang resulta ng pagdanak o pagbubo ng dugo ng ating Panginoong Hesus ay ang pag-alis ng pagkakasala at kaparusahan, o sabi sa verse, sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Sa English, remission of sins. Again, tanungin natin, yung mga naniniwala na para sa lahat ng tao na matay ang Panginoong Hesus. Lahat ba ng tao? So, yung pinagbubuan ng dugo. So, kung lahat, hindi lahat ay pinatawad na sa kasalanan. Wala, nagpupunta sa impyerno. Pagka namatay ang isang tao, automatic langit na yun. Pagka ganun ang paniniwala. Kasi nga sabi natin, ano ba yung nangyari dun sa krus? Dapat maunawaan natin kung anong na-accomplish ng Panginoong Hesus dun sa krus. Ayan o. Dun sa kanina naging ransom, dito naging remission. Napakaliwanag. Again, ang nagsasalita dito ay ang Panginoong Hesus. May specific group of people lamang o particular group ng tao para kanino niya o nabuhos ang kanyang dugo para sa ipagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. So yan. Isa pang verse, next verse. Sa naman tayo? Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. Again, ito ay yung ginagawa natin, ating sinusubukang sagutin yung tanong. Kung para kanino namatay ang Panginoong Hesus. Hebrews chapter 9 sa verse 28. Ito sabi, "So Christ was once offered to bear the sins
of many. And unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Yan, no? Tungkol sa salvation. Sabi sa Tagalog, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Hindi ng lahat. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisi paghintay sa Kanya. So, inihandog ng Panginoong Hesus ang Kanyang sarili bilang isang hain, sabi dyan, upang pasanin o dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sabi dyan sa verse, many, to bear the sins of many. Hindi siya naparito upang pasanin ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao, ng bawat individual, ano. Bagamat kaya yon ng Diyos, nating Panginoong Hesus. Sufficient, yun nga, sinasabi lang, kaya yon. Pero hindi yun ang kanyang, hindi yung target, hindi yun yung will ng Ama. Napakalinaw. Napakaliwanag sa talata. So, consistent ang aral. Many. Hindi all. Hindi everyone. So, meron tayong mababasa sa 1 Peter chapter 2, sa verse 24, na similar teaching regarding dyan sa pag-bear o pagdadala ng Panginoon ng kasalanan. Basahin natin yun para cross-reference. 1 Peter chapter 2, verse 24. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Basahin ko dito sa Tagalog. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan. Same dun sa binasa natin, nag-bear ng kasalanan. Sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. So yung tinutukoy dyan ng mga tao, yung word na atin sa Tagalog, sa English ay our, sila yung specific o particular group of people na tinutukoy din doon sa Hebrews 9:28. So Christ was once offered to bear the sins of many. Yung our doon, sila yung many. So, ibig sabihin pa rin ay hindi lahat ng tao. So, kita nyo yung consistency ng turo. Consistent. Yun yung elect. So, ang tanong natin ay lahat ba ng tao ang tinutukoy dyan? Lahat ba ng kasalanan ng bawat tao ang sinasabing dinala ng Panginoong Hesus? O yun ba ang sinasabi ng talata? O yun ba ang iyong sariling interpretasyon? Sinong tama? Siyempre hindi lahat ng tao ang sinasabi diyan. Ang linaw ng mga sinabi ng Panginoong Hesus doon sa binasa natin sa Matthew chapter 20 verse 26. Matthew chapter, basahin natin ngayon. Nawala. Anyway, yan. Napakalinaw dun sa Matthew chapter 20. So, yun na. Tuloy na natin. Binasa natin itong 1 Peter chapter 2 verse 24 bilang cross-reference nga dun sa Hebrews 9:28. So, upang ipakita kung patungkol dun sa pagpasan o pagdadala nga ng Panginoong Hesus sa kasalanan. So many. So nililinaw lang natin na kung hindi dinala ng Panginoong Hesus ang kasalanan noong many sa Hebrews 9:28, nakabilang doon si Peter, mga mananampalataya, yung church. Kasi sabi nga dun sa sulat niya sa 1 Peter chapter 2 verse 24, bear our sins.
So kabilang nga si doon, si Pedro at ang mga mananampalataya, yung church. So kung hindi dinala ng Panginoong Hesus yung kanilang mga kasalanan, ay hindi sila magsisigaling. Sabi kasi diyan, by whose stripes you were healed. So lahat ba ng tao ay healed by the stripes of Jesus? Nililinaw lang natin, mga kapatid. Kaya tayo cross-reference. Baka kasi mamaya may mag-comment na naman, sabihin ay, wala naman yung word na many doon sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Hindi po iyan ang aking sinasabi. Baka kasi may pumilipit na naman ng aking sinasabi dito. Hindi yun yung goal kung bakit natin kinote yun. Pinakita lang natin na kung hindi dinala ng Panginoong Hesus ang kasalanan ng many, nung hour sa 1 Peter chapter 2 verse 24, walang kapatawaran yon. So again, ang tanong, lahat ba ay dinala ng Panginoong Hesus ang kasalanan? Siyempre, kung lahat, edi siya ay naging ransom para sa kanya, naging remission ng kanyang sin. So ang conclusion dyan, lahat ng tao ligtas na. Yun yung magiging conclusion kapag yan ang paniniwala. Yan. Ito bilang patunay, baka kasi may pilipit na naman ng aking sinasabi. Pilipit o ipilit or both, pilitin at ipilipit yung talata. Baka sabihin na yung word na many ay ang ibig sabihin ay lahat ng tao. And also, yun nga, to prove na yung word na many ay hindi meaning ay all. So, magbigay tayo ng isang talata. Kasi baka nga yun, may tao magsabi, hindi, yung many dyan, ang ibig sabihin ay lahat ng tao. Sige. Sabihin natin, sige. Paano ipapaliwanag ito? Sa Matthew chapter 7, kung ang many daw ay lahat ng tao ang ibig sabihin dyan. Baka kasi pilipitin na naman o ipilit. Matthew chapter 7, verse 22. Ito sabi, many, yan, marami. Di lahat yan ng tao. Sige, sakyan natin yung iyong paniniwala, lahat ng tao yun. Dun sa mga nauna nating talatang binasa. Many, pag many, lahat ng tao ha. Dito sa Matthew 7, chapter 22, anong sabi? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So kung yung many, edi lahat ng tao yan. Di walang ligtas naman. Kita nyo kung gaano kagulo ang inyong, ang inyong paliwanag. So, dito sa binasa natin na mga talata, malinaw na yung many dito, specifically yung mga taong false professors. Sila yung many na tinutukoy dito, na hinatulan at itinaboy. Many among mankind will be cast into the lake of fire, but not all. Same din yun na many will, yun yung elect, at sila naman yung hindi makakas sa lake of fire. Kasi kung many ay lahat, so yun yung conclusion, yun yung sense, yun yung pinaka magiging ibig sabihin. Basta pag may many, lahat na ng tao. Hindi uubra yung kanilang pagpilipit at pagpilit sa talata. So, I believe mga kapatid ay mag-a-agree yung mga Armenian na yung many na tinutukoy sa Matthew chapter 7 verse 22 to 23 ay mga unsaved. Mag-a-agree sila doon. At hindi daw lahat ng tao yun. So, ito particular group of people na itatapon sa lake of fire. Sabi nga natin ay many among mankind will be cast into the lake of fire, but not all. But not all. So yung many ay hindi lahat ng tao. Kasi kung yung many dyan ay lahat ng tao,
lahat nga ay sa impyerno ang bagsak. So mag-a-agree sila dyan. Hindi yan lahat ng tao. So i-apply natin yung same principle na yan na many but not all. Kasi ano sila sasabihin nila hindi yan lahat ng tao. Yung sa Matthew chapter 7. I-apply natin yan, yung same principle. Doon sa Matthew chapter 20 verse 28 na binasa natin. Sabi diyan, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. So kung i-apply natin yung yung kanilang principle na hindi daw lahat ng tao. So ibig sabihin niyan, yung ransom hindi para sa lahat ng tao. So again, i-apply ulit natin yung same principle ng many dito sa Matthew chapter 26 verse 28. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sin. Kung yung many ay hindi lahat ng tao, di ibig sabihin, hindi lahat ng tao yung target ng remission of sins. So, may many na pupunta sa impyerno at may many na magbe-benefit sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus. So, sino yung many na pupunta sa impyerno? Specifically, yun ay yung mga reprobates. Sino naman yung many na particular o specifically na magbe-benefit sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus? Sila yung His people, also called His sheep, also called the elect of God. So, for whom did Christ die? Christ died for many. So, sinubukan natin mga kapatid dito sa unang punto na ipaliwanag o pagbulay-bulayan yung Matthew, yung mga verses doon, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsalita noon kung sino ba yung many. At hindi tinangnan yung kanilang, yung side ng mga Arminian na nagsasabing yung paniniwala natin ay demonic doctrine daw. In-apply natin yung kanilang same principle. Kung many, hindi wala nang pupunta sa impyerno. Pero hindi naman yun ang turo ng Bible. Kung makita nyo talagang may error sa kanilang paliwanag. Pero hindi nila yung nakikita. Ang nakikita nila, yung tayo daw, ang ipapahamak ang ating sarili. Kahabagan nawa kayo ng Panginoon. So yan, natingnan natin yung first point, Christ died for many. Yung ating second point naman ay, for whom did Christ die? Dito, sa ating second point, Christ died for His friends. Yun, second point natin yan. Namatay si Jesus para sa kanyang mga kaibigan. Yan. So, kaibigan ka ba ni Jesus Christ? Yan, tanong. Kasi namatay, sabi natin, Christ died for His friends. So, kaibigan ka ba ni Jesus Christ? Sa Bible, mababasa natin na si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Ang kaibigan ng Diyos, magpakailanman. Kung saan natin yun mababasa? Tingnan lang natin bilang example, yung kaibigan ng Diyos sa Bible. Ang nabanggit dyan si Abraham. So, sa 2 Chronicles, basahin natin, kung saan nabanggit yun, yung kaibigan ng Diyos magpakailanman, si Abraham. 2 Chronicles chapter 20. Sa verse 7, kung nakita ito sabi, Art not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham, thy friend, forever? Sa Tagalog, di mo ba pinalayas, o aming Diyos, ang mga nananahan sa lupaing ito sa harap ng iyong bayang Israel at iyong ibinigay sa binhi ni Abraham na iyong kaibigan magpakailanman. So kung ating iisipin, mga kapatid, parang ang sarap sa pakiramdam
na sabihin kaibigan ka ng Diyos, ano. Yun nga halimbawa, sabihin na kaibigan mo yung manager sa isang restaurant, ano, kakain ka doon. Example to. Parang pagdating mo doon sa restaurant, masarap sa pakiramdam kasi alam mo na kaibigan mo yung manager o yung may-ari. So alam mo yung service na ibibigay sa'yo ay quality, customer service. Ano, manager. Nakaka-proud. Ano, pupunta ka doon sa kakain ka, proud ka kasi kaibigan mo yung manager. At ini-expect mo na yun nga makakatanggap ka dun sa mga empleyado ng quality customer service. So another example ay pagka sinabing kaibigan ka ni Mayor. Iba ka. Hindi ka basta-basta. Kaibigan ka ni Mayor eh. So, paano naman kung sabihin na kaibigan ka ng presidente ng Pilipinas? O mas bigatin ka. Yan. Lalo na kapag sinabing ikaw ay kaibigan ng Diyos, yan ang pinaka-highest level of friendship na makukuha ng isang tao. Maging kaibigan ng Diyos. Magbigay pa tayo ng verse, another verse, kung saan natin mababasa na si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos sa Santiago. Sa James, chapter 2. James chapter 2, sa verse 23. Ito sabi, "And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God." Sa Tagalog, at natupad ang kasulatan na nagsasabi na si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya. At siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos, again, for whom did Christ died? Sabi nga natin, Christ died for His friends. Namatay si Jesus para sa kanyang mga kaibigan. Saan natin yun mababasa na sinabi yun? O yung verse na Christ died for His friends. So buksan natin sa John chapter 15. Una tiningnan natin yung example ng kaibigan ng Diyos. Yung nga si Abraham, nagbigay tayo ng dalawang verse. Saan naman yung kay Jesus Christ? Dito sa John chapter 15. Sa verse 13. John chapter 15. Simulan natin doon sa 13. Sa verse 13, ang sabi, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Sabi sa Tagalog, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. 14, ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Ang sabi ng Panginoong Jesus, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Ayan, malinaw. Pwede mong maging kaibigan ang Panginoong Jesus. Christ died for His friends. So tanong, kaibigan ka ba ni Jesus Christ? That's the question. Malinaw dito sa binasa natin. Again, ulitin natin. Sa John chapter 15, verse 13 and 14, sabi ng Panginoong Jesus, greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends. Kaibigan, ng Panginoong Jesus, if you do whatsoever I command you. Yung nga, tanong natin, kaibigan ka ba ng Panginoong Jesus? O baka ina-identify mo lang ng sarili mo na kaibigan ako ng Panginoon. Ito naalala ko lang, mga kapatid. I-share ko lang yung nung ako ay nasa dati kong church. May pastor na nag-preach. Related dito. Sabi niya, kapag daw siya ay namatay,
gusto niya ilalagay din sa lapida niya, syempre yung pangalan, date, kung kailan pinanganak, kailan namatay. Syempre, ipapalagay niya daw ay a friend of Jesus. Pag daw siya namatay, yun daw ipapalagay niya sa kanyang lapida. Yan, example, kine-claim kaibigan ng Panginoong Jesus. Ano? Yun doon sa dating church, isang pastor doon. Madami kasi pastor doon. Kanya-kanyang preach yun. Pero yung isang yun, yung natanda ko sa kanya. Pag siya'y namatay, ipapalagay niya sa lapida niya, a friend of Jesus. Again, example yan ng nagke-claim na kaibigan ng Panginoong Jesus. Yan ay doon sa dating church. Tapos, itinuloy niya, ay ganito, tinuloy niya ang kanyang kwento. Nagbigay siya ng example tungkol sa friendship. Nandun sila naninirahan dati sa ibang bansa. Hindi tayo babanggit ng pangalan. Nandun sila na nakatira na kanyang pamilya. Meron silang venue o lugar, hindi ko na exactly matandaan. Kailangan nilang pumasok. Pero hindi sila makapasok. Nung kasama niyo kanya anak niya, siya, yung pastor. Tsaka kailangan nilang pumasok dun sa venue o lugar. Hindi ko alam kung anong dahilan. Hindi ko na maalala kasi hindi ko na matagal na yun. Narinig ko yun. Basta ang natanda ko, hindi sila makapasok na sila ang may kasalanan. Kaya hindi sila makapasok. So, nandun sila sa entrance. Ngayon biglang may dun sa loob, merong dumaan, kaibigan ng anak niya. Foreigner, local dun sa bansang yun. Nakita ngayon yung anak niya, nilapitan, nag-usap. Siyempre, kinwento, hindi sila makapasok, ganyan-ganyan. Sunod na lumabas, yung ama ng foreigner. Sabi nung kaibigan ng anak ng pastor dun sa ama niya, yung ama ng foreigner, nag-usap yung mag-amang foreigner, sabi nung anak ng foreigner ay, Dad, I know them. Pero syempre, yung salita nila. Pero syempre, nakakaintindi yung pastor ng salita doon sa lugar na yun. Sabi ay, Dad, I know them. Let them in. Ama, kilala ko sila. Papasukin mo sila. Kaibigan ko siya. He's my friend. Oh. So, yung ama niya kasi ay may authority na magpapasok o magpalabas. Hindi man kanila yung building o venue, meron siyang authority yung ama na papasukin o hindi papasukin ng isang tao. Yun nga, sabi, Dad, I know them. Let them in. He is my friend. So yun, nakapasok sila. And yun yung kwento niya. Di ba parang ang sarap? Ang sarap. Inihalin tulad niya yan sa langit. Pag daw nandun ka na sa pintuan ng langit, pag nakita ka ng Panginoong Jesus, Ama, kaibigan ko siya. Papasukin mo. Yun. He is my friend. So, ang sarap pakinggan, Pero ang tanong dyan ay, kaibigan ka ba talaga ng Panginoong Jesus? Kasi sabi dun sa binasa natin, kayo'y aking mga kaibigan. Kaibigan. Anong ground? Kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. So, sabi natin, Christ died for His friends. So, meaning, hindi para sa kanyang enemies. So, may particular target o group talaga ng tao kung saan namatay, para kanino namatay ang Panginoong Hesus. So, yun nga, ayon dun sa kwento, very nice story. Yun nga, same din daw yun sa langit. So, again, balikan ko. Yun nga daw yung reason kung bakit gusto nga nung pastor, pag siya ay namatay, lalagay doon sa lapida niya, a friend of Jesus. Pero alam ko, buhay pa naman siya. Sana ay, kung tupas siya, ay baguhin din siya ng Panginoon. Yun nga, pero alam nyo nga mga kapatid, dun yun sa dating church, Arminian sila, Arminian teaching. Meaning ay we don't share the same faith and doctrines with them. So ngayon, balikan natin yung John chapter 15, verses 13 and 14. Sabi dyan, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend.
14, ye are my friends if you do whatsoever I command you. So madaling i-assume, sabi nga natin na ang isang tao madaling mag-assume na kaibigan niya si Jesus Christ. Tulad dun sa ating naging example. Kasi nga daw, tinanggap ang Panginoong Hesus, ginagawa daw ang mga bagay na kanyang inuutos. Ano? Okay, sige. Pero di naman naniniwala sa turo o sa aral ng Panginoong Hesus. So ano yun? Sabi mo ay sumusunod ka. Anong sinusunod mo? Hindi ka naniniwala dun sa turo nung sinasabi mong friend mo. Sasabihin pa ay dun sa turo ng Panginoon Jesus ay demonic doctrine, ano? Nire-reject pa. Paano yun? Ang sabi ng Panginoong Jesus dun sa verse 14, ye are my friends if you do whatsoever I command you. So anong sinasabi ng Panginoong Jesus, gagawin mo, papaniwalaan mo. Kaya mo gagawin yun kasi naniniwala ka. Kasi hindi mo yung gagawin kung hindi ka naniniwala. Again, kung i-identify mo na ikaw ay isa sa kaibigan ng Panginoong Hesus, na siyang pinag-alayan ng kanyang buhay, kasi sabi nga natin, Christ died for His friends, sinasabi mong sumusunod ka sa kanyang command. Paano ka susunod sa kanyang command kung hindi mo naman pinapaniwalaan yung kanyang sinasabi? May inconsistency. Ikaw lang ang nag-a-assume na kaibigan mo ang Panginoong Hesus. Kasi yung doctrine of election at particular redemption, malinaw yan, turo yan ng Panginoong Hesus. Siya nagsasalita doon. Babalikan natin yung binasa natin kanina bilang patunay na ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasalita. Kasi yun lamang ang magbe-benefit dun talaga sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus. Sa Matthew chapter 20, verse 28, sabi dun, a ransom for many. Hindi sinasabi ng Panginoong Hesus na a ransom for everyone. So, sinasabi mo, sumusunod ka sa Panginoong Hesus. Paano mo susundin to? Hindi ka naniniwala. So, may conflict. Ikaw lang ang nag-a-assume. Doon din sa Matthew 26:28, ang sabi ay, which is shed for many, yung kanyang dugo, for the remission of sins. So sinabi siya many, hindi all, hindi everyone. Again, hindi ka naniniwala doon sa sinabi ng Panginoong Hesus. Paano ka susunod? Kaibigan ka ng Panginoon? O ikaw lang ang nag-a-identify na kaibigan mo siya? Palagay mo lang yon. So, ngayon naman, dito sa John, chapter 15, verse 13, sabi dito, Panginoong Jesus din mismo nagsasalita dito. Ang sabi, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. So, lahat ba ng tao ay kaibigan ng Panginoong Jesus? Siyempre, hindi. So, dito pa lamang makikita na natin na may kaibigan at may kaaway ang Panginoon, ang Diyos. May distinction. So bakit natin nasabi na may kaaway ang Diyos? Kasi nga kung hindi ka kaibigan ng Panginoon, ano ka? Siyempre, kaaway ka. Kung hindi ka friend, enemy ka. At kung ikaw ay enemy ng Diyos, hindi salvation ang para sa iyo. Ang para sa iyo ay the wrath of God. Yun ang makukuha mo. Kapuotan ng Diyos. Saan yung mababasa? Dun sa sa Nahum chapter 1 verse 2. So doon mababasa yung makukuha mo ay wrath of God kapag ka ikaw ay enemy. Basahin natin. Nahum chapter 1 verse 2. God is jealous and the Lord revengeth. The Lord revengeth and is furious. The Lord will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies. So yun. Meaning may friend ang God, tulad ni Abraham, meron din siya enemy. So, may distinction, may particular group of people talaga na magbe-benefit lang. At may particular group of people din lang na makakatanggap ng wrath of God. Yan, kalinaw-linaw.
So again, sabi nga dun sa John chapter 15 verse 13, balikan natin, that a man lay down his life for his friend. O sino daw ang kanyang mga kaibigan? So sinagot niya dun sa verse 14, ye are my friends if you do whatsoever I command you. So ang kaibigan ng Panginoong Hesus ay yung daw gumagawa ng mga bagay na kanyang iniuutos o iniutos. So ibig sabihin, kung anong sabihin ng Panginoong Hesus na katotohanan, dapat ang gagawin mo ay papaniwalaan mo, sasang-ayunan mo. Kasi pagka naniniwala ka doon sa sinabi ng Panginoong Hesus, doon ka pa lang makakasunod doon sa whatsoever He commanded you. Kasi yung katangian dapat ng isang tao na tunay na kaibigan ng Panginoong Hesus, kapag sinabi ng Panginoong Hesus na merong mga chosen, may mga elect, ire-reject ba dapat yun o paniniwalaan? Siyempre, paniniwalaan mo kung kaibigan mo Panginoong Hesus. Pag sinabi ng Panginoong Hesus yung yung ransom ay for many lamang, hindi for everyone, papaniwalaan mo dapat yun. Kasi kaibigan ka, pero pag nireject mo, enemy ka ng Diyos. So tuloy natin ang basa sa John chapter 15. Tuloy natin yung basa na pagka sinabi ng Panginoong Hesus na may chosen, maniniwala ka? Hindi. Na may pinili siya. Basahin natin sa verse 16. John chapter 15 verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you. May pinili o may chosen o wala? Palinaw-linaw, consistent ang Panginoong Hesus. May pinili, may hiniram. Tuloy natin basa, ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Sa Tagalog, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Okay, tanong natin, may hinirang ba o wala? Meron. Di kaibigan ka ng Panginoong Hesus. Kasi naniwala ka dun sa sinasabi niya, makakasunod ka sa Kanya. Paano pag sinabi, wala, lahat yan ng tao. Para sa lahat ng tao. Panginoong Hesus, kaya siya naman tayo. Aba, hindi ka kaibigan ng Panginoong Hesus. Hindi ka naniwala dun sa sinasabi niya. Delikado ka. I-review mo ang iyong pananampalataya. Nakakatakot yan. Hindi ka pala friend. Delikado. So, ye have not chosen me, but I have chosen you. So ngayon, kung sinasabi mong tagasunod ka ng Panginoong Hesus, na mananampalataya ka, paniwalaan mo ang kanyang mga sinasabi sa Matthew 20:28, Matthew 26:28, ayan, dyan sa John, chapter 15, verse 16. Paniwalaan mo ang mga salita at aral o doktrina ng Panginoong Hesus. Kapag hindi mo tinanggap at pinaniwalaan ang kanyang mga salita o turo o nireject mo yung kanyang sinasabi, katumbas na rin noon yung pag-reject sa kanya. Kung sasabihin mo, tinanggap ko ang Panginoong Hesus, pero hindi ko tinatanggap yan, re-reject ko yung aral na yan. Yung Panginoong Hesus ang nagturo nun eh. Sabi nga natin, katumbas din ng pag-reject sa kanyang sinasabi, sa kanyang aral, katumbas din noon yung pag-reject sa kanya mismo. So akala mo lang tinanggap mo siya, di mo alam, sa pag-reject mo sa kanyang salita, sa kanyang aral, nire-reject mo na din ang Panginoong Hesus. So saan mababasa yun? Ito, lagi din natin itong binabasa. Sa John chapter 12, sa yung katotohanan, nakatumbas ng pag-reject sa sinasabi ng Panginoong Hesus ay nire-reject mo din siya. Ito, napakalinaw. John chapter 12, verse 48. Ito sabi, he that rejected me and received not my words had one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Kalinaw-linaw, katumbas ng pag-reject sa kanyang salita, ang pag-reject sa Panginoong Hesus mismo. So, kala mo lang tinanggap mo. Tawag mo dyan ay nadaya ka. Napatanggap ka. Tapos naturuan ka ng
Hindi turo ng Panginoong Hesus. Ano? Doktrina ba na? Sino kaya doktrina ng demonyo ngayon? Delikado ka. Delikado ang mga taong ganyan ang paniniwala. So, hindi natin pwedeng ihiwalay ang Panginoong Hesus sa kanyang mga aral o doktrina. Hindi ka papasa doon sa sinabi din ng Panginoong Hesus doon sa John chapter 15 verse 14 na ye are my friends if you do whatsoever I command you. Kung anong turo ng Panginoong Hesus, paniwalaan mo, gawin mo. Huwag natin i-assume na tayo ay kaibigan ng Panginoon na pinag-alayan ng kanyang buhay. Kung hindi naman tayo nag-a-abide sa kanyang doctrines, hindi tayo susunod sa kanyang turo, sa kanyang doktrina. So, basahin natin. 2 John, sa verse 9. Ito lagi din natin itong binabasa. Kailangan nag-a-abide tayo. 2 John verse 9, isang chapter lang po yan. Yan, basahin natin sa chapter 9. Sa verse 9. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. Yun. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. So, napakalinaw. Ano kaya? Hindi ka naniniwala doon sa doktrina ng Panginoong Hesus? Hindi ka nag-a-abide? Nasabi dyan, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. Saan ka kaya pupulutin yan? Pag wala ka sa Diyos, wala ka sa Panginoong Hesus. Sino ba ang nasa kanya ang ama at ang anak? Yun nag-a-abide sa doctrine of Christ, sabi yun sa verse 9. So, delikado ka kung ang pagkaunawa mo sa mga aral o turo ng Panginoong Hesus ay demonic doctrine o sa ikapapahamak nyo yan. You must repent. Sino ka man. Sino man kayo na ganyan paniniwala, nawa ay naliwanagan kayo. No, kahabagan at kaawaan ka ng Diyos. At gayon din ang mga taong nasa kadiliman pa. Nawa ay loobin ng Diyos na mabuksan din ang inyong mga puso at isipan sa mga katotohanan ito at maunawaan nyo ito. Kung kayo nga ay isa sa kanyang mga tupa. Tayo naniniwala, kung kayo ay isa sa mga tupa, maunawaan nyo dito, matatanggap nyo dito ng maluwag. Hindi nyo ito masasabing doktrina ng demonyo. Kung kayo ay kabilang doon sa menu, kung kayo ay kaibigan talaga ng Panginoong Hesus, naniniwala ako na kakahabagan niya kayo at mapapag-unawan yung mga katotohanan ito. So, actually madami pa ito whom Christ died for. So, meron diyang, may 6 points pa yun Bali 8 yun 2 pa lang ating napag-aralan. So, nandyan mababasa natin yung His people, His sheep, His elect, His church. So, next week, yun ang ating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan. God willing po mga kapatid na see you dun sa part 5. Sa sunod na part, mga kapatid, yun natin tatalakayin. Nawa ay naging pagpapala ito dun sa mga kapatiran. Nawa ay naging blessing din naman sa mga taong umuupo sa atin. Ang goal natin dito, kaya ipinaliwanag natin yan na hindi para sila ay kutyain. Concerned din kami sa inyo. Sana ay gamitin ito ng Panginoon, itong mensahe ito, para magkaroon ka ng tanong sa iyong pananampalataya. Kaya sabi, rebuke them sharply that they may be sound in the faith. Hindi ko 'to ginawa, hindi namin 'to ibinabahagi sa inyo para kayo ay sabihing mahina, kutyain. Kayo pa nga nagsasabing doktrina ng demonyo, amin hindi yun ang goal namin. Nawa ay mabuksan din kayo dito. Naniniwala kami na kung kayo ay isa sa mga tupa, isa dun sa many, o kaibigan talaga ng Panginoong Hesus, mapapag-unawa nyo din itong mga doktrinang ito, itong doctrines of grace. So, dyan nagtatapos po ang ating mahalagang pag-aaral, itong part 3. See you po sa part 4. God willing, mga kapatid.
May God bless the message in our hearts. Tayo po ay lumuhod at manalangin. Ang Diyos na banal, maraming salamat sa inyong mensahe ngayong hapon. Tunay po na kaibutin niyo sa amin dahil kami ay itinuring na mga kaibigan. Hindi kami ang nag-assume, Panginoon, kayo po ang nagtuloy sa amin na inyong kaibigan. Maraming po salamat sa pagbibigay sa amin ng kakayahan upang mapaniwalaan ang inyong mga turo. Talagang kami ay na-amaze sa aming Diyos kung bakit napakahirap itong unawain ng iba. Pero para sa amin, ginawa niyo itong napakadali aming Diyos. Maraming salamat. Hindi namin ito inaangkin ang pagkaunawang ito. Kami ay naniniwala na ito ay galing sa inyo aming Diyos. Dahil kami ay kabilang doon sa many, doon sa inyong mga kaibigan, sa inyong tupa. Kabilang kami sa mga elect. Kami ay naniniwala sa mga turo yan. Katulad din ng mga early churches, ang kanilang mga sinulatan, ni Apostol Pedro at Apostol Pablo. Salamat po sa consistent na turo at aral ng Diyos. Amin Diyos, patuloy niyo po kami i-preserve dito sa mga doktrinang ito, sa aming doctrines and morals sa aming Diyos. Patuloy niyo kami i-preserve. At hindi po amin Diyos sa aming harapin na bagong isang linggo ay binibigay po namin ang aming mga sarili sa inyong mga kamay. Kayo po mag-ingat sa aming Diyos. At sa pagsamantala po ng paghihiwa-hiwalay ngayong gabi, ay ingatan niyo po ang bawat isa na makarating sa kanyang paroroonan, sa kanyang tahanan ng ligtas, mapayapa. At bigyan niyo po kami ng kapahingahan ngayong gabi upang magkaroon ng kalakasan sa darating na bukas ng Diyos. Amin Diyos, inaalala din po namin muli ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa inyo, aming Diyos, wala pa sa Panginoon Jesus. Panginoon, kung isa man po sila sa inyong mga tupa, ay kahabagan niyo sila at nawa ay maaming matunghayan ang ma-witness ng Diyos ang kaganapan ng kanilang kaligtasan ng Diyos. Bigyan niyo sila ng kapatawaran ng Diyos, bigyan niyo sila ng kakayahan upang makapagsisi at makapagpanampalataya sa inyo. Kami po ay nagtitiwala na tanging kayo lamang ang makapagbibigay niyan sa kanila. Ang Diyos, pinapanalangin din po namin ang mga kapatiran, ng may mga karamdaman. Nawa ang Diyos ay maging pagpapala sa kanila, ilang karamdaman, magkaroon sila ng matutunan, magkaroon sila ng realization kung bakit sila ay naroon sa kanilang katatayuan ngayon. Pinapanalangin din namin Diyos ang mga kapatiran na nagtatrabaho, nawa po sa isang linggo darating na ito ay pagpalain po muli ang aming mga kamay at maging makapag-provide po kami sa pangangailangan ng aming mga pamilya na nagmumula naman po sa inyo aming Diyos. At nawa Panginoon ay yung loobin na hindi ito maging hadlang sa aming paglilingkod sa inyo. Nawa ay palagi niyo kami bigyan ng kakayahan, ng willingness, ng wisdom aming Diyos. Yun po yung Diyos na nagtitiwala sa inyo. Hindi po aming Diyos, nawa ay naging pagpapala ang mensahe sa lahat, sa mga kapatiran, sa mga tagapakinig. Nawa ay maging daan ito upang magkaroon ng regeneration ang mga buhay ng mga wala pa sa inyo. Tunay po na napakaganda na inyong mensahe, inyong aral, inyong doktrina. Kami ay palaging mag-aabay dito at yun ay sa pamamagitan lamang po ng pag-iingat sa aming paggabay, aming Diyos. Binibigay na po namin sa inyo, aming Diyos, sa aming mga sarili, ang aming buhay. Mangyari po nawa ang inyong kalooban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at Tagapagligtas. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy
Maraming salamat sa lahat. God bless po. Amen.